Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Hello, howdy. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo sa mga oras nito? Ito na po tayo sa Baladuntunan, ang Radio Mindanao. Saan man kayo sulok ng mundo, binabati namin kayo ng good PM. Maliwalas na hapon. Maliwalas nga sa niya ay talagang napakainit mga kaibigan. Yan ba sinasabi natin maliwalas? O nga naman dahil dito sa loob ng radio station natin ay naghubad ng damit ang ating mga gentlemen dito. Dahil mainit mga kaibigan. Yan sa lungsod ng Zamboanga, magandang hapon po sa inyong lahat. Mainit po, ano po? Medyo sa ibang banda ng Zamboanga ay makulimlim at medyo mayroon yatang kulog-kulog. Sa ibang bahagi naman ay talagang mainit, maalinsangan. Mapaso, sabi ng kababayan kong tausog, mapaso. Anyway, ano pa man ay magdala po kayo ng tubig o minom ng maraming water. Nang sa gayon ay hindi po tayo matuyuan. Zamboanga, Sibugay Province, mayong hapon kaninyong tanan diha o kung sa may inyong ginabuhat sa mga oras na ninintad na. Welcome sa adon tulamanon ng Radio Mindanao din sa RBND Triple X. Matod pa sa Tagalog mga kaigsunan, hindi po kami solid. Hindi po kami Hindi po kami matigas, hindi po kami duro. Hindi kami number one dahil ang daming nagsisikan sa number one. One. Kami po ay the best. Oh yeah. Yan po mga kaibigan ng RPND Triple X, napakalagas. Zamboanga, Sibugay Province, inanayahan namin kayo na makinig sa ating palatuntunan. Hinaot nga nalang punta sa maayong panglawas, sa maayong panguna-una, sa maayong pang-isip. Asa mo magkaroon naman po sa bukid, naman sa inyong nasa dagat, naman sa inyong mga salakyan, naman sa inyong tagsang tugkaran. O ganaminaw sa atong tulmanon, kinilang gihapon ng inyong iksyon si Abdel. Muimbitar kaninyo hangtod sa alas 3. Sa abon, din sa atong tulmanon ang Radio Mindanao. Pwedeng lipayan nila diya sa Zamboanga del Norte. Kusog do kaya nga ating signal diya kay dagkan. Kaya naminaw diya, no? Anak labi na dyan diya sa Dipolog. Paubos-ubos gamay din sa Sindangan. Asa pang dapat, ay daghan kayo naminaw sa tuwa mga kaiksyonan. Labi na dyan diya sa dapin sa mga baybayon diya sa Triple SB. Pwedeng sadya kayo sila diha.
Elabi na Judia sa Buanga del Sur. Talagang umaaktibo. Talagang lakas ng arrive ng signal ng RPN Triple X diyan. At nakikinig sila sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Sa katunayan, marami pong nagtitext sa atin na, Sir, kami po ay nakikinig dito sa Buanga del Sur. Diyan sa Bagarian City ay kumusta po kayo diyan? Diyan sa Jensen, diyan sa Cotabato, Pastilan, Kusug. Ilabi na Jud diyan sa entire Basilan Province. Magandang hapon po sa inyong lahat diyan. Ang saya-saya po nila dahil nakikinig sila diyan sa Basilan dahil the entire province of Basilan ay talagang nakatune in sa atin, and thank you so much for tuning in. Siyempre, salam doon aron Lupasog, Damigay, entire province ng Lupasog, nagtunod din sila mga wakto ini. Salam doon aron Governor Toto Tan. Gob, salam doon aron kanyo, maunag ka mga wakto ini. Marami-rahan dyan kita niyo halaw sinkog, Iwan Kog, Iwan sinulo. Iwan sinamin hati na magsarang sugol kita, masin naman kita biubusan umul, sinalaw si Van Werdalang man, pahabaw ni umul tanyo rin doon hayan. And kudos po sa ating governor dahil talagang ginagawa ang lahat upang masiguro ang kasiguruhan ng Lupasog upang ito ay umasenso, marangkada. Ano na yung kaguluhan dyan, magsawa din yung kaguluhan dyan. Basta ang governor talagang puspusan ang kanyang work tungkol sa development, improvement ng Lupasog. Siyempre, talagang nakikinig din sila dyan sa Tawi. Malakas din ang ating signal dyan sa Tawi-Tawi mga kaibigan. Lalong-lalo na po dyan sa South Ovian, Sidangay, Bungaw, Cebu 2. At kayang-kaya rin ang signal ng RPN dyan sa Sabah, Malaysia. Salamat pagi. Paano mga kaibigan, welcome sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Ito po si Gabriel Disa. And kinalungkot po natin ay bising-busy po ang ating anchor naman si Alessandro. Hindi po may pagpaliban ang work dahil napaka-importante po na kailangan matapos po sa araw na ito. And nyo pong nabalitaan yung isang police colonel mga kaibigan. Isang police superintendent ay nagawa ng dahil sa pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, hamakin ang lahat. Masungkit lang yan. Siguraduhin mo, i-clear mo. Paliwanag mo kung ano yung sinusungkit na yan. Oo nga naman, dahil sa pag-ibig mga kaibigan, binaliwala ang lahat. Binaliwala ang kanyang pagka-pulis, ang kanyang pagka-makabayan. Ay nago, ito pong si Police Superintendent Noblesa na
Ay, nago. Ang tagal ng ating ito na po mga kaibigan, si Noblesa at Dungon isinailalim sa interrogation dyan sa Camp Crame. Sumailalim na sa tactical interrogation sa Camp Crame sa PNP headquarters sina Police Superintendent Maria Cristina Noblesa at ang umano'y boyfriend nitong Abu Sayyaf member na si Renier Dungon. Si Ren Dungon. Gandang lalaki rin siguro to si Dungon, ano? Nabighani po niya ang isang police superintendent. Bandang alas 10 ng umaga, kanina dumating sa Camp Crame ang dalawa mula sa NAIA Terminal 3. Dagong alas 8 ng umaga, umalis sa Tagbilaran, Bohol, sina Noblesa Dungon sakay sa isang commercial flight. At diretso kagad sila doon sa sina Noblesa Dungon sa PNP Directorate of Intelligence Headquarters. Siyempre, nakasuot na kulay blue polo na checkered si Noblesa habang nakaitim na polo naman na t-shirt si Dungon. Wow! Now, si Noblesa mga kaibigan ay kabilang sa naaresto sa isang checkpoint sa Bohol dahil sa tangka nitong pag-rescue umano sa isang ASG member na sugatan sa huling enkwentro sa Barangay Clarin, Bohol. Napagalaman din na si Noblesa ay nakipagsabuatan at protector umano ng bandidong grupo. Ay protector of the people. Oo nga naman, protector of the people. Bakit ditong si Dungo na hindi people? People nga naman. Pero talagang may kansalanan sa ating bayan. Sa kabilang dago mga kaibigan, kinumpirma ni Noblesa kay De La Rosa na pabalik na ng bansa ang asawa ng babaeng police colonel. Naintaon ni ba na ng pulis? Nga nung nagpakiapid dito sa usaga bandido. Ay, Abdel, kung pala umibig ang tao, magwanta ba na nimo? Ay, dili ay. Bisa pag naay wakwak, naay multo desdalan, basta ka ito ang imong gihigugma, pastilan at tuong na nimo. Talagang pag-ibang kapangyarihan po, ano po mga kaibigan, ano po? Alam din daw ng mga ito na kasalukuyang police attaché sa Pakistan si Mr. Noblesa. Kinumpirma ni De La Rosa na destino sa intelligence group si Superintendent Noblesa, pero hindi siya deep penetrating agent. Kagabi mga kaibigan, sinalagay po ng mga otoridad ang bahay ni Noblesa sa Malay-Balay, Bukidnon kung saan narikoba ng iba-ibang armas. Mayroon pang mga bomb components at mga dokumento kaugnay sa manoy mga planong terroristic activities ng bandidong grupo. Kaya ano ba ito si Police Superintendent Noblesa mga kaibigan? Bakit ka ganyan? Isang Al-Muhammar at dalawang minors ang nadatnan sa bahay ng pasukin ito ng mga otoridad. Sa Panglao Beach
diyan sa Bohol. Nirewed din ng mga pulis ang pansamantala nitong tinitiran kung saan naka-recover din ng bomb making materials. Ano ba tayong 11 na sandali mga kaibigan? Magalagpas ang alas 2 ng hapon. Kayo pa rin mga kaibigan ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Pero aron po sa kanyang college professor dyan sa Naga, ito daw si Police Superintendent Nobleza, matalino at madaling makasundo. Likas na ano daw ito palakaibigan, umano, itong si Police Superintendent Maria Cristina Nobleza, kahit ito ay nag-aaral pa sa isang kilalang kolehiyo sa lungsod ng Naga. Matalino daw ayon sa kanyang dating guro at madaling makapagpalagayan ng loob ang babaeng police colonel noong nag-aaral pa ito sa kursong criminology sa naturang kolehiyo. Depende naman kaibigan kung sinong kaibiganin mo, di ba? Kasi sa po siyang dun sa naasan sa intelligence, baka naman ay ginagawalan niya ang kanyang ikangang trabaho. Pero hindi sa mga ganun bagay siguro. Maaring nakipagsabuatan ito. Tapos ay di umano kanyang boyfriend. And wala daw negatibong record itong si Nobleza nang ito'y nag-aaral pa. Kung maalala po si Nobleza, ang Deputy Regional Chief ng Crime Laboratories Regional 11 na tinuturong nasa likod ng tanggang pagpapatakas sa mga miyembro ng Abu Sayyaf Group sa lalawigan ng Bohol. Anyway, inimbestigahan na po siya mga kaibigan ng police. Okay mga kaibigan, mayroon kasing di mo balita na ang mga sundalo ay nakikipagsabuatan sa terorista. Imposible po daw yan. Itong pagkikipagsabuatan sa terorista, imposible po yan sa hanin ng sundalo ayon kay Brigadier General Padilla. Oo nga naman, imposible po yan, di ba? Imposible kahit sa pangarap. Ni sa guni-guni, ni sa isip. Imposible ang isang sundalo may kapagsabuatan sa mga masasamang elemento. Ako na gud ni. Ako na gud ni. Now, kasabay po ng pagkakadakip sa isang opisyal ng pulisya na umano'y nagipagsabuatan sa Abu Sayyaf Group o ASG, nanindigan ang pamunuan ng Armed Forces of the Philippines o AFP na imposibleng nasangkot din sa parehong issue ang kanilang hanay. Ito po ang tahasang sinabi ni Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP.
Ayon kay Padilla, bagamat nakatutok ang hanay ng mga sundalo sa paghabol sa mga natitirang terorista at sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, ngunit mahigpit pa rin ang kanilang monitoring sa kanilang mga tahanan. Dagdag pa niya, nakakasiguro siya na walang sinumang sundalo ang maglalakas loob na sumapi sa mga terorista, lalo na ngayon na mas determinado ang mga ito na makubkub ang pinagtataguan ng mga rebelde matapos ang pamamaslang at pamumugot sa isa sa kanilang kasamahan. Di po yan rebelde. Mga bandido po yan. Ang mga rebelde ay yung NPI, MILF, and MLF. Nagrebelde po sila dahil mayroon silang gustong hilingin sa ating pamahalaan. Pero itong mga bandido, terorista, ay iba po yan. So sila po yung mga terrorista, mga kaibigan. Oras po natin ay 25 sandali makalagpas ang alas 2 ng hapon. Ay siya pala mga kaibigan, bumili po tayo ng ang isang pahayagan, the regional newspaper, itong Mindanao Examiner. Ang circulation po nito ay diyan sa ARMM, Eastern Mindanao, Western Mindanao, Cebu, and Manila. Ugaliin po nating magbili at magbasa ng Mindanao Examiner, ang regional newspaper. Kasi po sa mga local newspaper ay dito lang yan, balita lang yan dito sa, hindi po yan, dito lang yan sa lungsod ng, halimbawa, Sambuanga lang. May mga ibang balita rin, ngunit hindi po napupunta doon sa Cebu, sa Eastern Mindanao, yan sa Holo, o saan ba, dito sa Western Mindanao, dyan si Bugay, hanggang Sambuanga lang po yan mga kaibigan. Ngunit itong Mindanao Examiner ay hanggang Manila. Aabot po niyan. Kaya pag ito ay nakadisplay na diyan sa bayan, hurot dahil makagsunan kay lagi ang uban nga gusto silang makabasa, gusto silang makabati unsay mga panghitabo din sa Mindanao mga kaigsunan. So dihiri lang yun na. Ang istorya din sa Mindanao Examiner, ang regional newspaper. Tanaw na ko ninyo ang banner, ang headline mga kaigsunan. Ang litrato ni ang atong presidente. Ang gagalang-galang na presidente po natin, President Rodrigo Duterte. Ang lagi po ng kanyang litrato po, no? World's most influential person. You see? Kaya ugaliin po natin mga kaibigan magbili at magbasa po ng newspaper. Kung gusto mo nyo po nang bumili ng sasakyan, ay mayroon din. For sale. Mura lang po mga kaibigan, 780,000. Isang Toyota Fortuner G or B look. Big and powerful day for the diesel engine. A very, very economical 4x2 auto Trani 2006 model, low mileage, MP3 player, stereo radio, wide view rear mirror, 3M tint, roof rails, all new tires, tools, spare key, carpeted interior,
leather seats, aircon, rear aircon, chrome accessories, very good condition, owner's manual booklet, and service card. Complete papers. Open, deed of sale. So, i-text lang po ang broker. Ito po ang number kung gusto nyong bumili ng sasakyan bagong-bago mga kaibigan, isang Toyota Fortuner. I-text lang po, tumawag diyan sa Buanga City, 0995-5202-358. Ulitin natin, 0995-5202-358. Kung gusto nyo makita yan, ay tingnan po ninyo ang bumili kayo ng newspaper Mindanao Examiner para makita po ninyo ang salakyan na yan na bagong-bago 2006 model Toyota Fortuner G. At mayroon ding mga binibentang bahay. Babalik po ang ating palatuntunan pagkalipas ng mga ilang paalala. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay mga kaibigan, ang oras po natin, alas 2:30. Kayo pa rin mga kaibigan ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Dito po yan sa nag-iisang pinaka-the best radio, ang RVND Triple X. Aking mga kaibigan, dito pa rin sa itong Mindanao Examiner. Wow, kung gusto po ninyong pumunta dyan sa dyan sa gusto nyong maligo, no? Gusto nyong magbakasyon o anumang mga okasyon, puntahan po ninyo itong Punta del Sol. Punta del Sol. Parang Espanyol po itong mga kaibigan, Punta del Sol. Alasin na Punta del Sol. Ano ibig sabihin ng Punta del Sol? Sa dulo ng langit. Punta del Sol and La Isla Bonita dyan sa Davao po mga kaibigan. At para matikman, makita po natin kung ano ba itong sinasabi nilang Punta del Sol and La Isla Bonita. Diyan lang po yan sa Davao. So, gusto mo mong magbakasyon, gusto mong unsay mga affair nga yung gusto ninyong buhaton. Maligo mo, pagkasal mo, mag-honeymoon, convention, unsa ba? Adto na mo diha, diha magpa-booking tayo mo diha sa Punta del Sol and La Isla Bonita diha ni sa Davao. Lugar nga gusto mong mag-unwind, mag-relax, or
vacation sa inyong labing-labing with loved ones, mga amigo ug pamilya. Alto dayon mo, o na ay mga nganong gwapo man ni silang doon na sila rason mga kaigsunan. Nganong kita mo ato dito, nganong kay magpawayway dito, mag-unwind dito. Ang atong mga loved one, ang atong mga amigo, ang atong mga igsoon, parinte. Ang atong pamilya, kay lami lagi. Gwapo ang ilang beach resort dito mga kaigsunan, Mao na mga kaigsunan, ang Punta del Sol and La Isla Bonita diha ni siya sa Davao mga kaigsunan. Okay, ug saman gusto mong magpa-booking tawag lang mo sa kay number ani no. Anyway, mayong hapon kaninyong tanan diha sa Punta del Sol ug La Isla Bonita. Of course, salam doon aron mga kakampungan na doon Lupasug. Lalong-lalo na po ang ating governor, ang ating buting governor, Governor Toto Dan. Talaga pong puspusan po ang kanilang pag-imbita ng mga investors dyan sa Sulu mga kaibigan upang umarangkada, upang umasenso ang mga kababayan natin diyan sa Sulu. Ganyan po ang leader mga kaibigan. Nasa leader lang po niya kung gusto nating umunla ng ating bayan ay gagawa tayo ng paraan upang hindi po magsisi ang ating mga kababayan na ikaw ay nilagay diyan sa pwesto dahil sila po ay sapagkat sila po ay nagtitiwala sa iyo. So yan po ang ating buting governor ng Lupasug, si Governor Toto Tan. Ayon po sa pag-asa mga kaibigan, bagyong papalapit sa Philippines. Fear of the audiences. Napanatili ang lakas. Oy. Ayon po sa ulat ng pag-asa, anumang oras ngayong maghapon, inaasang papasok sa teritoryo ng ating bansa ang nasabing sama ng panahon. Bibigyan ito ng local name na Dante. Ng pag-asa at maaaring umakyat sa tropical storm category. Huling namataan ang sentro ng sama ng panahon sa layong 1,300 kilometers sa silangan ng Visayas. Taglay ng bagyo ang lakas ng hangin sa 55 km per hour at may pabugsong 65 km per hour. Kumikilos daw ito ng pakanluran, hilagang kanluran sa bilis ng 11 km per hour. Ito daw, baka naman malusaw ito, di ba? Baka naman daw malusaw ito at hindi naman gaanong kalakasan ang bagyong papalapit dito sa ating Pilipinas. Ang perlas ng silanganan.
kaibigan, talagang mainit po ang panahon, ano? Dalawa pong patay dahil sa heat stroke. Ano? Diyan sa lungsod, dito sa Dunian sa Isabela, Kawayan. Doon sa Itiague, Isabela. At dalawa daw ang magkasunod na nasawi dahil sa heat stroke o matinding init ng panahon. Kaya ugaliin po natin mag-inom palagi ng tubig. 8 hanggang 10 baso araw-araw. Uminom po tayo ng wada Bandang mga hapon pa naman ito. Siguro ay yung isa naman galing sa bukid. Galing sa bukid. Yung isa naman ay naglalakad lang, nakaramdam daw ng sobrang panghihina at pagkahilo ang isa at dinalagan sa ospital, ngunit hindi na umabot ng buhay. Ano po ang payong ng mga doktor, ng mga manggagamot sa mga mamayan na palagi pong uminom ng tubig at magdala ng mga pananggalang sa init upang magaiwas sa heat stroke? Dala po tayo ng payong, magdala po tayo ng sombrero. Kailangan mayroon po tayong pananggalang sa laban sa init, mga kaibigan. Kayo pa rin, mga kaibigan, ay nakikinig sa ating palatuntunan ang Radio Mindanao. Yun po, mga kaibigan, ang CHED. Ang CHED handa nang ipatupad ang libreng tuition fee. Wow. Magandang balita ito, mga kaibigan. Ano po? Naglabas ng panuntunan ang Commission on Higher Education or CHED para sa paggamit ng 8.8 billion pesos Higher Education Support Fund or HESF sa ilalim ng programa ng gobyerno ng libreng tuition fee ngayong 2017. Ayaw niyo ba? Libre ang pag-aaral ng ating mga anak, yes? Sabi ng isang kaibigan, tinuturuan po daw natin ng mga pili na maging tamad. Mayroon pa silang 4Ps. Inggit ka lang. Libre ba ang kanilang pag-aaral? Inggit ka lang. Sa mga busayap naman, pag sumuko, ay bibigyan pa sila ng cash assistance sa baril na kanilang isinuko at bibigyan pa sila ng livelihood assistance. Inggit ka lang. Oo nga naman, sa mga busaya panawagan sa inyo, mga kaibigan, sumuko na po tayo, di ba? Walang hindi po tayo asenso, palagi na lang po tayo nasa nagtatago sa gobyerno. Paano na lang inyong mga anak, paano na lang inyong mga pamilya kung palagi kayo nandiriyan? Pag tayo ay mamalasin, nako, 6 feet below the ground.
kung mayroon tayong asawa na medyo maganda, saan sila mapunta? Nako, iba na magsuot ng yung short pant, iba na magsuot ng yung tsinelas. Tapos yung mga anak mo ay hindi na makapag-aral. Hindi mo na magampanan ang iyong obligasyon sa iyong pamilya, obligasyon sa Ginoo. Tagbo dito, tagbo doon. So, ang maganda ay sumuko na po tayo. At ang mga armas na inyong sinuko ay may katumbas na halaga. At bibigyan pa kayo ng livelihood assistance kung ano bang gusto nyong magiging pangkabuhayan ninyo riyan. Now, balik po tayo sa libreng tuition fee. Sinabi po ni Chairperson Patricia Licuanan na ito ay para matiyak na maipapatupad ng tama ang nasabing programa ng gobyerno. Base po sa Joint Memorandum Circular na pirmado ng CHED, Department of Budget Management or DBM, na sinasakupan ng nasabing programa ang lahat ng mga mag-aaral na Pilipino na nakapag-enroll sa undergraduate course programs sa state universities and colleges or SUC para sa academic year 2017 to 2018. Nagkasa din sa nasabing circular na hindi dapat mangolekta ang mga SUC ng tuition fee mula sa estudyante at ito ay babawas na lang sa ESF, yung Higher Education Support Fund. Hindi naman kabilang dito ang miscellaneous at other fees na dapat bayaran ng mga estudyante. So magandang balita po yan sa ating mga ikagang kababayan. Libre po ang ating mga anak na libre ng tuition fee. Yung PAL flight papuntang Manila, nag-emergency landing sa Sydney. Porke? Bakit? Ngano? May ta? Ngano ka mga kaigsunan, no? Ngano ka nag-emergency landing ni? Nagsagawa po ng emergency landing sa Sydney ang Philippine Airlines plane na biyaheng papuntang Manila. Lumipad po ng 12:36, alas 12:36 ng hapon mula sa Sydney Airport ang Manila-bound PR212 ng ito ay bumalik ng alas 2:10 ng hapon. Porque hindi pa malaman, hindi pa malinaw. Hindi pa malinaw anong dahilan ng nasabing biglang paglapag ng nasabing airline. Nauna po nang sinabi na ang isang dahilan po doon ng paglapag ng nasabing airline, paglapag doon sa saan ito? Sa nag-emergency landing muli doon sa Sydney dahil sa operational requirements ng aeroplano. Oo nga naman. Baka may mga requirements na hindi pa nila nagawa, mga kaibigan. Hindi pa natapos bigla na naman lumipad itong papuntang Manila. Oras pa natin mga kaibigan ay 10 sandali na lamang po bago sasabit ang alas 3 ng hapon. Ito pa rin sa ating palatuntunan ng Radio Mindanao. Ito po pa rin ang inyong lingkod.
na hindi nagaupo, hindi nagatayo, na naglingkod lang, nagpungko. Ay, ito nagpungko, naglingkod ay si Abdel. Alam niyo mga kaibigan, hanggang ngayon yung mga residente ng dalawang bayan dyan sa Bohol ay balot na balot pa rin sa takot na magka-engkwentro muli ang Abu Sayyaf Group at ang AFP. At nadismaya po ang AFP sa pagkakaugnay ni Police Superintendent Nobleza sa ASG. Ay, naku mga kabuhay. Ang pag-ibig nga naman, pag pumasok kaninuman, ahamakin ang lahat, makuha ka lang. Dudong. Dahil din mga kaibigan, nadismaya po ang Armed Forces of the Philippines sa pagkakaugnay ni Police Superintendent Nobleza sa Abu Sayyaf Group. Labis po na kinagulat. Labis po na kinagulat ng Armed Forces of the Philippines or AFP ang pagkakaugnay ni Police Superintendent Maria Cristina Nobleza sa bandidong grupong Abu Sayyaf. Ayon po kay Brigadier General Restituto Padilla, spokesperson ng AFP, posibleng nakapagbigay ng sensitibong impormasyon si Nobleza kay Reynor Ludungon, ang driver at sinasabing kasintahan ng pulis di umano. Siyempre, ganito yung gagawin natin. Ganito, nandun na yung mga sundalo ay bibigay ng impormasyon, di ba? Kasi kasama siya doon, Pero base sa kanilang nakuhang impormasyon, wala pa namang umanong hinahawakan ng naturang pulis ng mga sensitibong isyu na may kaugnayan sa mga teroristang grupo matapos makumpirmang membro ng Abu Sayyaf itong si Dungon. Mayroon ding itong mga kamag-anak ni Dungon na mayroon daw ditong di man kaugnayan sa mga matataas na opisyal ng Abu Sayyaf Group or ASG. At naging konektado rin daw ang kamag-anak ni Dungon kay Zulkifli bin Here, alias Marwan, na napatay ng mga miyembro ng PNP Special Action Force o SAF sa sinagawang operasyon doon sa Mama Sabano, Maguindanao. Sa katunayan po mga kaibigan, naging asawa raw ng babaeng kapatid ni Dungon ang Malaysian terrorist at bomb maker na si Marwan. Okay, so ganun pa rin mga kaibigan, sa isang balita po natin, ang daycare center at mga bahay sa South Cotabato sinira ng buhawi. Ano ba itong buhawi? Sino ba ito si buhawi? Tao ba ito? Ay na mga kaibigan, ang daycare center dyan at mga bahay dyan sa South Cotabato po mga kaibigan, sinira po ng buhawi. Napakalakas po na hangin, dala ng pagbuhos ng ulan ang daycare center sa sitio Limblesong, Cablon, Tupi, South Cotabato. Ito po yung kinumpirma ni Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer si Emil Sumagaysay sa panayam ng Radio Mindanao.
Ayon kay Sumagaysay, nang ma-interview po natin, nilipad daw na malakas na hangin ang bubong ng nabanggit na paaralan kaya't nabasa rin ang mga gamit sa loob ng nabanggit na gusali. Maliban sa paaralan, may mga 4 na bahay din ang sinisira ng buhawi. Sa ngayon ay inalampag kung may mga pananim na nasira sa pananalasa ng buhawi sa bayan ng Tupig. Ay na mga kaibigan, napakabilis po ang oras, ang ikot ng relo. Hindi, walang S sa relo, kaya nag-iisa lang siya. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan ng Radyo Mindanao. Kinalulungkot po natin na hindi natin makapiling ang ating anchorman si Al Jacinto dahil mayroon pong ginagawang napakahalagang bagay na hindi dapat ipagpaliban, hindi dapat ipagpabukas, kailangan matapos sa araw na ito. Kapapagpamahanin po ninyo, ito lang po ang inyong lingkod si Abdel. Sa ngalan po ng ating mga sponsors, ang Mindanao Examiner Radio, Mindanao Examiner, ang The Regional Newspaper. Of course, ang ating Governor dyan sa Sulu, Governor Toto Tan. At syempre, ang Sabilan Mugtari in the Philippines. Sa ngalan po ng ating station manager na si Pilipay. At siyempre ang ating technical director sa hapon nito si Raymond. At siyempre diyan naman sa transmitter side, ang ating Superman, ang ating gwardiya. Mga kababayan, kami po yung nagpapaalam na. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagpakinig sa ating palatuntunan. Ito po si Abdel Dizon ang sabing may God bless us always. We love you, bye-bye, and take care.